Masayang nagtatrabaho sa bukirin ng magkasintahan na si Cristina at Nilo. Nagtatrabaho sila bilang mga magsasaka sa lupain na pagmamay-ari ni Don Mariano. Kahit na sabihin mong hirap sa buhay si Cristina, ay taglay naman nito ang kagandahan na parang isang diyosa. Hindi naiwasan ni Don Mariano na magkagusto at humanga sa dalaga, kaya palagi niya itong pinupuntahan. Cristina, gusto kita. Kung mapapasa akin ka, ay magiging sayo rin ang aking hasyenda. Sabi ni Don Mariano. Pasensya na po, Don Mariano, pero meron na po akong kasintahan at hindi ko po siya kayang ipagpalit na kahit na sa ano pang bagay dahil mahal ko siya. Sagot ni Cristina. Ngayon mo lang sinasabi yan. Baka pag nangailangan ka na ng pera ay ako na ang piliin mo. Kaya ngayon pa lang ay pag-isipan mo na. Sabi ni Don Mariano. Parati itong bumibisita sa kanya at paulit-ulit niya na lamang na sinasabi ang ganitong bagay. Isang araw ay nabuntis si Cristina ng kanyang kasintahan na si Nilo. Hindi nila malaman kung saan sila kukuha ng pera para sa kanyang panganganak. Mahal ko, sobrang liit lang na kinikita natin dito. Baka naman pwede tayo magsabi kay Don Mariano na kung pwede ay pahiramin niya na lamang muna tayo ng pera. Marami din tayong kakailanganin para sa magiging anak natin. Sabi ni Nilo kay Cristina. O sige mahal, ako na ang bahala doon. Siguro naman ay pagbibigyan niya tayo. Sagot ni Cristina. Laking galit naman ni Don Mariano dahil buntis na ang kanyang babaeng gusto. Pero laking gulat niya nang makita niya ito sa harapan ng gate ng kanyang mansyon. Agad siyang lumabas upang harapin ito at agad namang nagsabi si Cristina tungkol sa kanyang pangangailangan. Don Mariano, malapit na po ang aking kabuwanan. Pasensya na po pero pwede po ba akong manghiram ng pera para sa aking panganganak? Nagmamakaawang tanong ni Cristina. Sa una ay galit ang naramdaman ni Don Mariano dahil parang ang kapal naman ng mukha ni Cristina na lumapit sa kanya na alam niyang may gusto siya dito. Ngunit nag-iba ang ihip ng hangin dahil may naisip siyang isang bagay na magiging kabayaran sa ginawa ni Cristina sa kanya. O sige, bibigyan kita ng pera pero tanggapin mo ang lahat ng ito at ipangako mo na ibabalik mo sa akin. Sabi niya. Maraming salamat po, Don Mariano. Nakakahiyaman pero kailangan ko lamang po talaga. Umiiyak na sabi ni Cristina. Binigyan siya ni Don Mariano ng 100,000 at laking gulat niya dahil sobrang laki naman ito. Pinilit siya na tanggapin ang pera kaya tinanggap niya naman ito. Sa wakas ay maligtas na naianak ni Cristina ang sanggol. Malaki ang pasasalamat niya kay Don Mariano dahil sa tulong nito. Makalipas ang ilang buwan ay pinuntahan sila ni Don Mariano para singilin sa kanilang utang. Oh, nakapanganak ka na pala. Nasaan ang kabayaran sa utang? Tanong niya. Wala pa po kaming pangbayad sa ngayon. Pasensya na po. Malaki pong halaga ang inyong ipinautang kaya hindi po namin yun basta-basta mababayaran. Meron pa naman pong natirang pera sa amin at pwede naman po namin isauli sa inyo ngayon. Sagot ni Nilo. Hindi ko para tanggapin yan ng kulang. Inutang nyo yan sa akin. Kung hindi nyo mababayaran ng buo ito, ay ang inyong anak ang gusto kong maging kabayaran sa akin. Pag malaki na siya, ay akin na siyang kukuhain. Kung hindi, ay ipapakulong ko kayo at wala ding mag-aalaga sa bata. Sabi ni Don Mariano na may halong pananakot. Nagsimula na ang maitim na balak ni Don Mariano. Ito ang kanyang bawi kay Cristina dahil hindi siya ang pinili nito. Naisip naman ng mag-asawa na kung sakaling makulong sila, ay ganoon din ang mangyayari. O sige po, Don Mariano. Pumapayag na po kami sa inyong kagustuhan. Ngunit ipangako niyo po sa amin na sa paglaki ng aming anak ay inyo din siyang aalagaan. Sabi ni Cristina. Nagkaroon sila ng kasulatan na ganoon ang mangyayari sa paglipas ng panahon. May sarili na din naman talagang anak si Don Mariano at matanda ito ng 3 taon sa anak na mag-asawang magsasaka. Ang pangalan nito ay Angelo. 2 taon na din kasi ang lumipas nang iwan siya ng kanyang asawa
dahil sa hindi pagkakaintindihan. Patricia naman ang napiling ipangalan na mag-asawang magsasaka sa kanilang anak. Lumipas ang mga panahon ay lumaki na ang kanilang mga anak at naging magkalaro ito. Ngunit palaging pinapaiwas ni Christina at Nilo ang kanilang anak dito. Patricia naman, anong payo namin sa iyo ng iyong tatay? Huwag kang makikipaglaro sa batang iyon dahil hindi siya mabait at baka saktan ka lamang niya. Galit na sabi ni Christina. Mabait naman po siya, ina. Hindi po naman siya salbaheng kalaro at kung minsan nga po ay binibigyan niya po ako ng pagkain. Sagot ni Patricia. Sinasabi lang yun ng mag-asawa dahil ayaw nila na maging malapit pa ang anak nila dito dahil sinusubukan nila na baka makalimutan ni Don Mariano ang lahat ng kasunduan. Nangyari na ang hindi inaasahan at nakita ni Don Mariano si Patricia. Muli ay kinausap nito ang mag-asawa. Ako na ang magpapaaral sa anak ninyo hanggang sa paglaki nito. Huwag kayong mag-alala dahil hindi nyo kailangan na tumanaw ng utang na loob sa akin dahil ito rin ang aking kagustuhan. Sabi ni Don Mariano. Pinag-aral nito si Patricia sa kaparehong eskwelahan na pinapasukan ng kanyang anak na si Angelo. Naging malapit na magkaibigan ng dalawa. Sabay silang pumapasok at isang sasakyan lamang ang ginagamit sa kanila para ihatid sa eskwelahan. Lumipas ang mga panahon ay high school na ang dalawa. Si Patricia ay first year at si Angelo naman ay fourth year high school na. Sa panahong ito ay talagang naging malapit na magkaibigan ng dalawa at halos ituring na nila ang isa't isa na mag-best friend. Nagsimulang mabuli si Patricia ng kanyang mayayamang kaklase dahil nalaman nila na magsasaka lamang pala ang kanyang ama at ina. Ew, magsasaka lang pala ang mga magulang mo? Halos lahat kami dito mayayaman. Pero bakit may napahalos sa amin na isang hampas lupa? Sabi ng isa niyang kaklase. Mabait na babae itong si Patricia, kaya wala siyang magawa kundi ang umiyak. Habang umiiyak naman ito ay naabutan naman ni Angelo ang nangyayari. Naghiyawan ng mga kababaihan dahil nakita nila ang gwapong binata at isa ito sa pinakamayaman sa kanilang eskwelahan. Uy, si Angelo oh, sobrang gwapo niya talaga. Hindi mo maitatanggi na siya ang nag-iisang anak ng mayaman na si Don Mariano, sabi ng isang babae. Ngunit nabigla naman sila nang magalit ito. Sino ang nagpaiyak kay Patricia? Galit na tanong nito. Itinuro ng mga nakakita kung sino ang nanakit dito. Pinagsabihan ni Angelo ang nambuli kay Patricia. Gusto mong ipatanggal kita sa eskwelahan na to? Hindi mo ako nakikilala? Isang pang beses na makita ko si Patricia na umiiyak ay hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa'yo. Galit na sabi ni Angelo. Sorry po, hindi na po mauulit. Pangako ko po iyan. Sabi ng nambuli kay Patricia. Bakit ka sa akin nagsosorry? Ako ba ang sinaktan mo? Lumuhod ka sa harapan ni Patricia at sa kanya ka humingi ng paumanhin. Dagdag ni Angelo. Sorry Patricia, hindi na mauulit. Sana ay mapatawad mo ako sa aking mga sinabi. Sabi nito nang parang isang maamong tupa. Tinanggap ni Patricia ang paumanhin ng lalaki. Hinila naman ni Angelo si Patricia sa labas upang makalanghap naman ito ng sariwang hangin. Ano Patricia? Okay ka lang ba? Hayaan mo na yung mga yun, mga walang magawa sa buhay. Tandaan mo ha, nandito lang ako palagi. Tawagin mo lang ako kapag naulit ang ganitong mga pangyayari at hindi kita pababayaan bilang kaibigan mo. Sabi ni Angelo. Sobrang saya talaga ni Patricia na meron siyang kaibigan na katulad ni Angelo. Hindi siya iniiwan nito sa kahit na anong bagay kahit na alam niyang magkaiba ang estado nila sa buhay. Sa pang-araw-araw ay palaging masaya na si Patricia dahil palagi siyang binibisita ni Angelo upang siguraduhin na palagi siyang maayos. Ano Patricia? Okay ka lang ba? Wala na bang nambubuli sa'yo? Tanong ni Angelo. Wala na Angelo. Maraming salamat sa'yo dahil simula ng pinagsabihan mo sila ay hindi na naulit pa ang mga ganong pangyayari. Sagot ni Patricia.
Maganda ding babae si Patricia. Talagang nagmana din ito ng kagandahan sa kanyang ina. Hindi maiwasan ng isang lalaki na humanga sa kanyang kagandahan, at ito ay kanyang kaklase na nagngangalang Jericho. Gwapo ito at mayaman din katulad ni Angelo. Kahit na may pagmamalaki sa buhay, ay mabait na lalaki ito. Isang araw ay magkakaroon sila ng patimpalak ng sayawan sa kanilang eskwelahan. Masayang masaya si Jericho dahil siya ang napili na sumali sa labanan ng sayaw, ngunit kailangan niya ng kapartner na babae. Oh, class! Sino pa ang marunong sumayaw sa inyo? Babae naman ang kailangan upang may kapartner si Jericho. Tanong ng kanilang guro. Si Patricia po. Magaling po siyang magsayaw. Sagot ng isa niyang kaklase. Hindi talaga marunong sumayaw si Patricia, ngunit alam ng mga kaklase niya na may paghanga dito si Jericho, kaya siya ang itinuro nila. Napangiti na lamang ang binata at kinilig, dahil kung sakali mapili si Patricia, ay ito ang kanyang makakapartner. Sorry ma'am, pero hindi sana papayag si Patricia at tatanggihan niya ito, ngunit agad naman itong pinutol ni Jericho. Sige na Patricia, okay lang yan. Tuturuan naman kitang sumayaw eh, sabi ni Jericho. O sige class, tapos na ang pamimili. Si Miss Patricia at Mr. Jericho ang kasali sa gaganaping paligsahan. Walang nagawa si Patricia, kundi ang sumali na lamang sa gaganaping paligsahan. Napag-usapan ng dalawa na magpra-practice sila tuwing uwian sa hapon. Natapos ang kanilang klase at nasa labas na ng room nila si Angelo. Uy, Patricia! Buti na lang mabilis kayong pinalabas. Tara, uwi na tayo, sabi ni Angelo. Sorry Angelo, pero may practice ako ng sayaw eh. Ako kasi yung isang napili upang mag-perform sa gaganaping paligsahan. Ito nga pala si Jericho. Siya ang makakapartner ko, sagot ni Patricia. Ah, sige. Sasamahan ko na lang kayo. Papahintay na lang din ako sa driver kasi hindi naman pwedeng iwanan kita dito, sabi ni Angelo. Maya-maya pa lamang ay nagsimula na magpraktis ang dalawa. Sweet ang sayaw na ito at may mga pahaplos-haplos pa ng braso. Hindi maipaliwanag ni Angelo ang kanyang nararamdaman, na para bang may kirot sa kanyang puso tuwing nakikita niya ang dalawa na nagsasayaw. Sa pang-araw-araw ay ganito palagi ang nagiging takbo ng kanilang buhay. Tuwing uwian ay naghihintay si Angelo kay Patricia at pinapanood niya itong magpraktis ng sayaw. Ibang-iba ang tingin ni Jericho kay Patricia at agad naman itong napansin ni Angelo. Nagpaalam saglit si Patricia na bibili lamang siya ng tubig dahil nauuhaw siya, at nang makaalis si Patricia ay agad naman lumapit itong si Angelo kay Jericho. Pre, parang napapansin ko, iba ang tingin mo kay Patricia. Teka lang, may gusto ka ba sa kanya? Seryosong tanong ni Angelo. Oo pre, pasensya ka na. Alam kong kaibigan mo siya, ngunit hindi ko mapigilan ang aking sarili na humanga sa kanya, sagot ni Jericho. Nabigla naman si Jericho sa susunod na sinabi ni Angelo. Akin lang si Patricia. Gusto ko din siya. Hindi mo siya maaagaw sa akin. At kung pwede lang ay layuan mo na siya pagkatapos ng magaganap na patimpalak, sabi sa kanya ni Angelo. Laking gulat ni Jericho na may gusto pala si Angelo kay Patricia. Ngunit nabigla din naman si Angelo sa kanyang sinabi. Bumalik na si Patricia at napansin niya naman na magkausap ang dalawa. Tinanong sila nito kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Oh, magkaibigan na din agad kayo ah. Anong pinag-uusapan nyo? Nagtatakang tanong ng dalaga. Ah, wala naman. Nagtatanong lang ako kung hanggang anong oras ang practice nyo eh. Kasi may gagawin pa ako sa bahay. Pagsisinungaling ni Angelo. Ah, ganun ba? Jericho, baka pwedeng bukas na lang ulit natin ituloy ang practice. May gagawin pala kasi itong best friend ko eh. Kailangan na naming umuwi, sabi ni Patricia. Pumayag naman ito at umuwi na sila. Dahil sa nangyaring ito, ay pinutol na din ni Jericho ang kanyang paghanga kay Patricia. Dumaan ang mga araw ay nagsimula na ang patimpalak at nanalo naman sila. Masayang masaya ang lahat dahil sa kanilang pagkapanalo. Ngunit hindi naman masaya ito si Jericho
dahil nga nalaman niya na may gusto din pala si Angelo kay Patricia. Dumaan ang mahabang panahon ay hindi naman inamin ni Angelo na may gusto siya kay Patricia hanggang sa makatapos siya ng college. Noong nakatapos ang binata sa pag-aaral ay inasikaso niya na lamang ang kanilang negosyo sa lupain. Hatid sundo niya din si Patricia sa eskwelahan hanggang sa ito ay makatapos na rin ng kolehiyo. Alam din naman ni Don Mariano ang lahat ng nangyayari, kaya noong makatapos si Patricia sa pag-aaral ay kinausap nito ang mag-asawang magsasaka. Tapos nang mag-aral ang anak niyo. Alam niyo naman na may kasunduan tayo kaya simula bukas ay sa amin natitira si Patricia. Sabi ni Don Mariano. Walang nagawa si Cristina at Nilo kundi kausapin ang kanilang anak tungkol sa nakaraang nangyari. Anak, pasensya na pero noong nagbubuntis ako ay wala kaming pera. Nangutang kami kay Don Mariano ngunit hindi namin nakayanan na bayaran. Nagkaroon kami ng kasunduan na sa paglaki mo ay kukunin ka niya sa amin. Hindi man namin gusto na mangyari to pero patawarin mo kami anak. Umiiyak na sabi ni Cristina. Kinabukasan ay sinundo na ng sasakyan ni Don Mariano si Patricia. Simula ngayon ay doon na siya titira. Oh, Patricia, bakit nandito ka at ang dami mong dalang damit? Nagtatakang tanong ni Angelo. Anak, simula ngayon, isa na si Patricia sa magiging katulong natin dito sa bahay. Sabi ni Don Mariano. Nagulat naman si Patricia at Angelo sa kanilang narinig. Hindi pala ituturing ni Don Mariano si Patricia bilang isang anak, kundi gagawin niya pala itong isang katulong. Sa wakas ay natupad na ang kagustuhan ni Don Mariano na pagbawi kay Cristina sa hindi pagpili sa kanya. Simula noon ay walang nagawa si Patricia, kundi ang sundin ang kagustuhan ng hasyendero. Inuutos-utusan siya nito sa mga bagay-bagay. Kapag may kaunting kilo si Patricia na hindi nagugustuhan ni Don Mariano, ay agad niya itong sinisigawan. Patricia, ano ba to? Di ba sabi ko hindi ako matamis magtimpla ng kape? Bakit naman matamis ito? Palpak ka talaga. Kitang-kita sa'yo na laki ka sa hirap. Galit na sabi ni Don Mariano. Ang kanyang anak naman na si Angelo ay nagtitiis na lamang tuwing nakikita niya ito. Wala siyang magawa dahil alam niya na matapang ang kanyang ama. Ngunit isang araw ay hindi niya na napigilan na makita pa na ganito ang turing ng ama niya sa minamahal niyang babae na si Patricia. Ama, tama na yan. Palagi niyo na lamang pong sinisigawan si Patricia, kahit na sa maliit na bagay lamang. Sabi ni Angelo. Katulong natin siya at binabayaran ko siya. Hindi pwedeng palagi na lamang siyang palpak sa mga ginagawa niya. Sagot ni Don Mariano. Talagang napalapit na ang loob ni Angelo kay Patricia. Kahit na sa anong bagay ay palagi niyang pinagtatanggol ang best friend niya. Simula bata pa lamang sila. Dahil sa palaging pagtatanggol ni Angelo kay Patricia, ay nagsimula na din itong magkaroon ng paghanga sa kanya. Hindi naman ito inaamin ni Patricia dahil alam niya naman na mag-best friend lamang sila. Ngunit hindi niya din naman alam na matagal na pala talagang may paghanga sa kanya si Angelo. Napalitan ng saya ang puso ni Patricia dahil kahit na lagi siyang sinisigawan ni Don Mariano ay palagi namang nandyan si Angelo sa tabi niya para ipagtanggol siya. Isang araw ay umalis si Don Mariano dahil may mahalagang lakad daw ito, ngunit agad ay babalik din. Maya-maya pa lamang ay ipagluluto ni Patricia si Angelo ng hapunan nang bigla itong pigilan ng binata. Ako na dyan, Patricia. Kaya ko naman magluto. Nakangiting sabi ni Angelo. Kinilig naman si Patricia sa kanya narinig. Walang tao sa panahon na yun, kaya aaminin niya na kay Angelo ang kanyang nararamdaman. Angelo, kasi palagi ka nandyan sa tabi ko. At palagi mo akong pinagtatanggol simula bata pa lamang tayo. May gusto sana akong sabihin sa'yo, sabi ni Patricia. Ano ba yun? Bakit naman parang sobrang seryoso mo? Tanong ni Angelo. Aamin na sana si Patricia tungkol sa kanya nararamdaman nang biglang nagbukas ang pinto ng kanilang bahay. Dumating na si Don Mariano at may kasama itong babae. Magandang dalaga ito at mayaman. Siya ay si Samantha.
Hello Angelo, I'm Samantha nga pala. Pagpapakilala nito. Hello, sino po siya ama? Nagtatakang tanong ni Angelo. Siya ang gusto kong maging asawa mo. Anak siya ni na Don Garcia na matagal ko ng kasosyo sa malalaking negosyo. Gusto naming magsanib pwersa, kaya napagkasunduan namin na kayo ang magiging susi sa aming tagumpay. Sabi ni Don Mariano. Simula noong araw na yun ay doon natitira ang dalagang si Samantha. Gusto din kasi ni Don Mariano na magkalapit ang loob ng dalawa. Dahil sa nangyari ay hindi natuloy ang pag-amin ni Patricia kay Angelo tungkol sa kanyang nararamdaman sa binata. Lumipas ang mga araw ay sunod-sunod kong mag-utos si Samantha kay Angela. Napapansin din kasi nito na malapit siya sa binata. Habang wala si Angelo, ay tinawag siya ni Samantha. Hoy babae, bakit malapit ka kay Angelo? Katulong ka lang naman. Baka naman pwedeng lumayo-layo ka sa kanya. Para kang linta kasi kung makalapit sa kanya. Naiinis na sabi ni Samantha. Sorry ma'am, pero simula bata pa lamang po kasi ay mag-best friend na kaming dalawa. Sagot ni Patricia. Ano? Mag-best friend? Best friend ni Angelo ang isang katulad mo? Bakit katulong ka lang dito? Aminin mo na kasi na may gusto ka sa kanya. Sabi ni Samantha. Nainis naman si Patricia sa pangmamaliit ng babae. Dahil bagong-bago pa lamang ito sa bahay ay sobrang na agad sa kanyang pinapakitang ugali. Oo, bakit? Gusto ko si Angelo. Masama ba? Porket ikaw ang gusto ni Don Mariano para sa kanya, ay tingin mo gusto ka na din niya? Sabi ni Patricia. Nagkasagutan ng dalawa at sa hindi inaasahan ay naabutan ito ni Don Mariano at ni Angelo. Oh, bakit Samantha? Ano problema? Tanong ni Don Mariano. Kasi po, yang marumi niyong katulong, may gusto para sa anak niyo. Napakalanding babae. Akala mo kung sino kung umasta, wala namang maipagmamalaki. Sagot ni Samantha. Nabigla naman si Angelo sa kanya narinig dahil may gusto din pala sa kanya si Patricia. Patricia, ano na namang kaguluhan ito? May gusto ka sa anak ko? Anong tingin mo sa kanya? Papatol sa tulad mong maruming babae? Galit na sabi ni Don Mariano. Sobrang nanliit si Patricia sa kanya narinig. Ang mukha naman ni Samantha ay tila nangaasar dahil siya ang kinampian ni Don Mariano nang biglang ipinagtanggol ito ni Angelo. Ano ba naman kayong dalawa? Porket mayaman kayo, hindi nyo na pwedeng maliitin si Patricia. Gusto nyo malaman ang totoo? Mahal ko si Patricia matagal na. Ikaw Samantha, tingin mo magugustuhan kita? Bago pa nga lang kita nakilala. Galit na sabi ni Angelo. Gulat na gulat din si Patricia nang marinig niya ang sinabi ni Angelo. Matagal na pala itong may gusto sa kanya, ngunit hindi lang din pala umaamin. Biglang nagdesisyon si Angelo nang harap-harapan kay Don Mariano at Samantha na sila ng dalawa ni Patricia. Kami na ni Patricia at siya lang ang babaeng gusto kong pakasalan. Matapang na sabi ni Angelo. Nagalit si Don Mariano sa kanya narinig at ang sabi pa nito ay hindi siya papayag sa sinabi ng kanyang anak. Nasaktan naman si Angelo sa sinabi ng kanyang ama. Agad namang tinapos nila ang kanilang pagtatalo dahil sumikip ang dibdib ni Don Mariano. Ngunit okay lang naman ito. Noong naging maayos na ang lahat ay kinausap ni Angelo si Patricia. Patricia, hindi ko alam na gusto mo din ako. Alam natin na hindi magiging maganda ang mangyayari kung mananatili tayo dito. Alam kong alam mo din ang ugali ni ama. Kaya please lang, sumama ka sa akin at magpakalayo-layo tayo. Sabi ni Angelo. Sa loob ng maikling panahon ay nagsawa na din naman agad itong si Patricia sa bahay na ito. Kaya napili niya na lamang na sumama kay Angelo. Napag-usapan nila na sa hating gabi ay aalis sila ng bahay at magtatanan. Naging silang dalawa at namuhay sila ng tahimik at masaya. Hindi naman maiwasan ng ibang tao na makilala si Angelo dahil ito ang anak ng sikat na mayamang si Don Mariano. Uy, di ba yun yung anak ni Don Mariano na ipinapahanap? Kung sino daw ang makapagturo sa kanya ay may gantimpalang pera? Sabi ng isang lalaki.
Agad gumawa ang lalaki ng paraan para makausap ang tauhan ni Don Mariano at itinuro kung nasaan sina Angelo. Habang pauwi sina Angelo galing sa pamimili ng mga pagkain ay nakita nila sa kalayuan ang mga tauhan ng kanyang ama. Uy, mga tauhan ni ama yun ah. Ano kayang ginagawa nila doon? Saglit lang Patricia, masama ang kutob ko. Siguro pinapahanap na tayo ni ama. Tara, huwag na tayong umuwi dyan, sabi ni Angelo. Paano ang mga gamit natin? Iiwan na lamang natin doon? Tanong ni Patricia. Oo, iwanan na lamang natin doon. Mas mahirap na mahuli pa tayo nila dahil alam ko ang kayang gawin ng aking ama. Hayaan mo, hahanap na lamang tayo ng iba pang matutuluyan, sabi ni Angelo. O sige, magtitiwala lang ako sa'yo, pero pwede tayong tumira kay nanay at tatay. Namimiss ko na din kasi sila at wala din akong balita sa kanila, sagot ni Patricia. Umalis na sila at hindi na bumalik pa doon. Pumunta sila sa bahay ni Patricia upang doon muna manirahan dahil wala na din naman silang pagkukunan ng pagkain. Anak, ano? Kumusta ka na? Okay ka lang ba? Bakit kasama mo dito si Sir Angelo? Nag-aalalang tanong ni Cristina sa kanyang anak. Nay, kami na po ni Angelo. Wala po kaming ibang maisip na pwedeng matirahan. Pwede po bang dito muna kami sa panandalian? Pinapahanap po kasi kami ni Don Mariano. Nagtanan po kasi kami ni Angelo, sagot ni Patricia. Sa hindi inaasahan ay bigla naman ang pagdating dito ni Don Mariano at kasama ang mga tauhan nito. Anong akala nyo sa akin? Hindi nyo ako matatakasan. Ang lakas naman ng loob mo na sumama sa anak ko. Alam ko naman na pera lang at kayamanan ang habol mo sa kanya, sabi ni Don Mariano. Hinawakan ng mga tauhan ni Don Mariano si Angelo upang isakay sa sasakyan at nagpupumiglas naman ito. Lumaban naman si Patricia at pilit na tinutulungan si Angelo na makawala sa pagkakahawak ng mga tauhan. Bitiwan niyo siya! Ang hayop niyo! Hindi niyo ba alam ang tama at mali? Porket may pera si Don Mariano ay siya na ang susundin niyo? Galit na sabi ni Patricia. Napansin naman ni Don Mariano na parang nakikinig ang mga kanyang tauhan kay Patricia, kaya humugot siya ng baril at tinutukan ng dalaga. Nabigla naman ang kanyang ama na si Nilo, kaya nakipag-agawan siya ng baril kay Don Mariano. Huwag mong sasaktan ang anak ko, Don Mariano, dahil hindi kita mapapatawad kung sakaling may mangyaring masama sa kanya, matapang na sabi ni Nilo. Tinulungan naman ng mga tauhan si Don Mariano, kaya hindi naagaw ni Nilo ang baril. Muling itinutok ni Don Mariano ang baril kay Patricia at nagkaroon naman ng pagkakataon si Nilo na agawin ang baril ng isang tauhan. Itinutok niya ang baril kay Don Mariano, ngunit naunahan naman siya magpaputok nito. Tinamaan si Nilo sa dibdib at bumagsak ito sa sahig. Tay, anong ginawa niyo kay tatay? Mga hayop kayo, mga walang kaluluwa. Masusunog kayo sa impyerno. Tay, gumising ka tay. Huwag mo kaming iiwan ni nanay. Umiiyak na sabi ni Patricia. Ang kanyang ina naman na si Cristina ay hindi malaman kung ano ang gagawin at nang himatay nang dahil sa kanya nakita. Nabigla naman ang mga tauhan ni Don Mariano, kaya nakawala si Angelo sa pagkakahawak ng mga tauhan. Hayop ka! Hindi kita ama. Simula ngayon ay kalimutan mo naman na may anak ka pa. Hindi ako anak na mamamatay tao, galit na sabi ni Angelo. Agad namang umalis si Don Mariano na parang walang nangyari. Makalipas ang ilang araw ay inilibing ang tatay ni Patricia na si Nilo. Wala naman silang magawa sa kaso at hindi niya nabigyan ng hustisya ang kamatayan ng kanyang ama dahil madaling magbayad si Don Mariano ng pera sa mga tao. Mabilis niyang nalinis ang kanyang pangalan at malayang malaya pa rin. Lumipas ang panahon ay isinama nila ang nanay ni Patricia sa kanilang titirahan. Ipinangako nila na magiging tahimik at masaya na sila sa panibago nilang buhay. Nay, sana maging malakas tayo at maging masaya sa buhay. Kalimutan na natin ang lahat ng nangyari. Alam naman natin na mabait si tatay, kaya masaya na siya sa langit, sabi ni Patricia. Oo anak, kakalimutan ko ang lahat. Masakit man,
Pero mas piliin dapat natin ang magpatawad upang hindi magtagal ang galit sa ating mga puso. Sagot ni Christina. Maraming salamat po, Tita Christina, dahil tinanggap niyo ako kahit na anak ako ng pumatay sa asawa niyo. Sabi ni Angelo. Ngumiti lamang si Christina dahil wala naman siyang naging galit sa binata at alam niya na simula bata pa lamang ito ay mabait na tao na ito. Isang araw biglang may kumatok sa pintuan nila at nagulat naman sila dahil tauhan ito ni Don Mariano. Huwag po kayong matakot. Hindi po ako nandito upang mamgulo. Malala na po ang sakit ni Don Mariano at ang kanyang hiling lamang ay makita at makausap ang kanyang anak. Sabi ng tauhan. Nagkatingin na naman sila dahil hindi din nila alam kung ano ang gagawin. Napagdesisyonan naman ng magkasintahan na pumayag sa kagustuhan ni Don Mariano. Isinama sila ng tauhan sa bahay ni Angelo at nakita nila ang kanyang ama na malubha na ang sakit. Nang makita ni Don Mariano si Angelo ay agad lumuha ito. Anak, Angelo, Patricia, patawarin niyo ako. Hindi ko alam ang aking ginagawa. Marahil nabulag ako sa galit ng aking puso dahil dati ay may gusto ako sa nanay Christina mo. Ngunit nabuntis siya ni Nilo. Ikaw ang gusto kong maging kabayaran kaya ako nagawa ang lahat ng ito. Patricia, Angelo, muli ay sana mapatawad niyo ako sa lahat ng aking nagawa. Angelo, pakasalan mo siya. Mabait talagang tao si Patricia. Simula ngayon ay ipinamamana ko na sa inyo ang lahat ng aking pag-aari. Sana ay huwag kayong mabulag sa pera katulad ko. Sabi ni Don Mariano. Napiling manatili muna nang magkasintahan doon ng ilang araw at hindi na din nagtagal ang buhay ni Don Mariano. Nakagawa man ito ng masama sa kanilang buhay ay nakaramdam pa din naman sila ng lungkot sa pagkamatay nito dahil naging parte pa din naman ito ng kanilang buhay. Dumaan ang mahabang panahon ay ikinasal ang dalawa. Namuhay ng payapa at nagkaroon ng 2 anak. Doon na din nakatira ang nanay niya na si Christina. Minsan ay napagkwekwentuhan nila ang mga pangyayari. Kung buhay lang sana ang tatay ni Lomo, no? Sana buo pa rin tayo. Sabi ni Christina. Okay lang po yun, inay. Ang mahalaga, alam natin na masaya na si tatay. At alam ko namang masaya siya para sa atin. At lagi niya tayong binabantayan. Sagot ni Patricia. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.